isa ang pasto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo, panatiling nakatayo ang lahat. Lumapit ang mga oordinarong pari. Reverendo Ray Darius Yapot Timayakyak Yatin. Narito. Reverendo Ati Gomez Leonardo. Narito. Minamahal na obispo, inihiling po ng ilang simbahan na ordenan ang mga kapatid natin ito upang maging pari. Papalagay mo ba ay karapat-dapat sila? Isinaguli po namin ito sa San Manuel Cristiano. Nagbigay ng kanilang pagsang-ayon. Ang mga namamahala sa pagtubog sa kanila ay nagpasyan sila ay maaaring ordenan. Kaya pinatutunan ko na sila ay karapat-dapat. Sa pagtataguyod ng buong may kapal at ng ating tagapagligtas na si Yesu Cristo, inihiram namin ang mga kapatid natin ito upang maging pari. Salamat sa Diyos. Bilang patunay ng pagsang-ayon ng bayan ng Diyos, ating silang pasalubungan ng ating mga. Minamahal kong bayan ng Diyos, minamahal kong mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyo lahat. Puri tayo at pasalamat sa Panginoong Diyos sa napakalaking biyaya na nagkakaroon niya sa umagang ito sa Diocese of Caloocan, sa katauhan ng dalawang kapatid natin, sina Randy at Ray Darius, na ordinahan sa ministeryo ng pagkapari. At natutuwa ko ng kasamang na umaga ang ating minamahal na Obispo Emerito, Bishop Teogracias Iniguez, kayo din ang buong kaparian ng Diocese of Caloocan, kayo din ang maraming mga panahuhing mga pari mula sa iba't ibang mga dioceses, kayo din ang mga religyoso na narito ngayong umaga, male and female religious partners of the Diocese of Caloocan. Mukhang ang tikmas po ay full force, pati ang mga seminarista ay narito. And I'd like to welcome all of you. Salamat din sa presensya ng maraming mga kaanak, mga kaibigan, itong dalawang candidates natin for presbyteral ordination ngayong umaga. Alam ninyong umaapaw ang aking puso sa tuwa sa umaga ito dahil sunod-sunod ang naging mga ordinasyon natin itong 2024, napakalaking biyaya. Bagamat ako ay natutuwa, ay makikiusap pa rin sa inyo na samahan kami sa pagdarasal at pananalangin, pagkalooban pa tayo ng Panginoon ng mas marami pang mga okasyon para sa
ordained ministry dito sa Diocese of Caloocan dahil alam niyo po, nagkakasakit na rin at tumatanda na rin ang ilan sa amin. At hanggang ngayon ay umaasa rin tayo sa partnership sa maraming religious partners, male and female religious, lalo na ang mga nagpapatakbo sa ating mga mission stations dito sa Diocese of Caloocan. Sa maniwala kayo hindi, lalabing-2 lang ang ating mga seminarista ngayon sa Lupuyan. Dahilan para kayo ay manalangin ng taimtim upang pagkalooban pa tayo ng Panginoon ng mas maraming bukasyon sa Diocese of Caloocan. Isang bagay lang ang gusto kong linawin mabuti sa okasyon ito ng inyong ordinasyon, Randy at Ray Narius. Hinihirang kayo mula sa araw na ito, hindi upang maging kapalit, kundi upang maging kinatawan ni Kristo. Sa English, not as substitutes, but as representatives of Christ. Para maging malinaw ito, kailangan laging bumalik sa pundasyon ng pagiging Kristiyano, ang maging kabahagi ng katawan ni Kristo. Paano ka kakatawan kay Kristo kung hindi ka muna naging bahagi ng kanyang katawan? Sabi nga ni San Juan, o ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, siya ang puno, tayo ay mga sanga. Kung di tayo nakaugnay sa Kanya, wala tayo magagawa. Take note, Randy at Ray Lamios, ang sinasabi kong ito ay hindi lang para sa inyo, kundi para sa lahat ng binyagan, lahat ng kapwa-alagad natin, laiko, religyoso, o kapwa inordinahan. Ang bukasyon ng pagiging kinatawan ni Kristo ay hindi monopolyo ng mga inoordinahan. Kapag inangkin natin ang pagiging kinatawan ni Kristo, noon na nagsisimula ang clericalismo. Yun na ang nagiging simula ng pagkakaroon sa simbahan ng mga leader na maghahari-harian, mga pinunong ilusyonado porket sila'y inordinahan. Akala nila sila lang ang Messiah o ang appointed Son of God o ang Good Shepherd, ang manlubos, ang hinirang na anak ng Diyos, ang mabuting pastor. Yun lang ang simula ng pag-aasabi ng kapalit o substitute, imbes na kinatawag o representative. Alam nyo, meron mong tawag sa ganitong klaseng sakit. Sakit yun eh, sakit. Isang mental health disorder. At isa sa mga kinatutuwa ko ay ang ministry ng nanay mo, Ray Larios. Sa bagong ministry sa Diocese of Caloocan, which we call Kaagapay, pag-alalay sa mga nagsasuffer ng iba't ibang klaseng mental health issues. Sakit ang mag-ilusyon na ikaw ay ang manlulubos. May tawag dyan ang mga psychologists, messianic complex. Mga taong hibang o nag-iilusyon na sila magliligtas sa mundo. Sa mga nahihibang, ang madalas na magsilbing gamot ay simple lamang. Ano ang gamot? Pagkakamali, pagkakasala, o karanasan ng kapalpakan. Gamot? Oo naman. Pwede ba lang magsilbing gamot ang ating mga kapalpakan? Oo. Kapag naging daan
tandaan ang ating mga kapalpakan sa pagkamula na hindi pala tayo mga anghel na walang pakpak. Hindi tayo mga Diyos-Diyosan na kailangang nakatungtong sa pedestal. Tayo ay tao. Hindi natin kailanman dapat ikaiyak ang ating pagkatao. Oo, taong marupok pero taong marangal. Taong sabay ng kasalanan at banal. Pinaging banal. Hindi buburahin ng koordinasyon ang inyong mga kapulasugan. Randy at Ray Labios. Hindi buburahin ng koordinasyon ang udyok ng laman. Hindi naman magic ang gagawin natin ngayong umaga. Ipapatong po ang aking mga kamay sa inyong mga ulo. Pero hindi ito may aalis sa mga balakubak sa inyong ulo. Andyan pa rin yan pagkatapos ng koordinasyon. Mananatili pa rin ang inyong pagkatao. Sampo ng lahat ng inyong mga kahinaan. Hindi kayo inoordinahan dahil kayo santo. Kung minsan tulad ni San Pablo, mararanasan din ninyo ang halos pagmakaawa sa Panginoon, lalo na kapag nangingibabaw ng kahinaan natin. Magmamakaawa kayo. Kung maaari, ay alisin ka ng Panginoon. Yung tinatawag ni St. Paul na thorn in the flesh, tinig sa laman. Lalo na kapag ramdam na ninyo ang udyok at kirot ng laman. Hindi aalisin ng koordinasyon ang udyok at kirot ng laman. Pero kapag pinanghihinaan na tayo at nagpapakaawa sa Panginoong alisin ng ating kahinaan, ang isasagot lang niya ay tulad ng sinagot niya kay San Pablo. No, my grace is not for you. For in weakness, power reaches perfection. It is when I am weak that I am strong. Hindi, biyaya ko lang ang sasapat sa inyo. Umasa kayo sa lakas ko, hindi sa sariling lakas ninyo. Sa kahilangan niyo lang mararanasan ang tunay na lakas ng Panginoon humirap sa inyo. Narinig ko ninyo ang pahayag ng Propeta Isaías sa ating first reading. Hinirang niya ko upang dalahan ng mabuting balita ang mga dukha. Pagalingin ang mga pusong sugatan. Alayanin ang mga bihag at bilanggo. Sino pang gagawa ng lahat ng ito? Randy at Ray Labios, hindi kayo. Kundi siya sa pamamagitan ninyo. Kikilos siya sa pamamagitan ng ating abang pagkatao. Tandaan, wala tayong anumang magagawa kundi lamang sa lakas niya, kundi lamang sa ngalan niya. At upang mapangyari niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng ating abang pagkatao, pinababaunan niya tayo ng Espiritu Santo. Upang sa pamamagitan ng paglubog niya sa ating katawan, magagampanan natin ang pakikipakati sa buhay at misyon niya bilang kanyang mga kinatawan. Minamahal ko ang kapatid na ordinahan. May isa pang salita na malapit sa kinatawan. Good morning, ladies and gentlemen.
Please subscribe my YouTube channel, Cap TV Timbo TV. Thank you and God bless.